So, ito naman ang pagtutol nila, no? Okay. Ang pagtutol naman nila, ayon sa mga protestante, malinaw ang binyag natin mga Katoliko kasi ang Panginoon sa ilong bininyagan. Gamitin nila ang Matthew, parang nasagot ko na ito kanina, no? Nasagot ko na. Pero balikan natin, no? Ang Panginoon ay sa suba, bininyagan kasi sa ilang panahon ay hindi pa sila nakatayo ng kanilang simbahan kasi hindi pa na itayo or bago pa na itayo ng Panginoon sa kanyang iglesia. Wala pa silang balay dasalan or na doon sila manglikom para gawin ang bautismo. Wala pa. So, dahil lang, kailangan dalhin pa sa ilog, no? Ang binyagan. Okay. Pero, kung sa ilog ng binyagan ng tao, okay, hindi pa ito na po nasagot, no? Kung sa ilog ng binyagan ng tao, ayon sa mga pag-iisip ng mga piki ng mga ngaral, lalo na iba kundi ang mga pastor sa masikta, unang mali ang bautismo ni San Pablo. Bakit? Kasi dyan lang siya sa kanyang bahay binautismohan. Mababasa ba natin sa Bible? At sa mga kapatid, ang Gawa 9:17-18. Ito ang sinabi. Pumunta na si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Pinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Saulo, ito si San Pablo sa Gawa 13:13. No? Katinsayan ang Gawa 13:9. Si San Pablo, siya si Saulo. At tinsayan ang Gawa 13:13. Okay. Okay. Ito. 13:9, hindi 13, no? Unya si Saulo, nga nailan usap sa ngalan na Pablo. So, isang tao lang si Saulo at si San Pablo. Patuloy tayo. Kapatid na Saulo, pinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta dito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita kasi nabulag si San Pablo, no? At upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon din may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Saan siya nabautismohan? Sa kanyang bahay. Ito pa, na si San Pablo rin ay doon lang sa bahay at sa kulungan ng bautismo. Yung binasa natin kanina. Basahin natin muli ang Gawa 16:27 hanggang 23. Ito ang sinabi. Nagising ang bantay ng bilangguan at na makita niyang bukas ang mga pinto. Inakala niya nakaltakas ang mga bilanggo. Si San Pablo at si yung kasama niya, no? Si kalimutan ko, no? Dahil dito, binunod niya ang kanyang taba at mapagkamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kanilaan. Humingi ng ilaw ang bantay na patakbong pumasok at nanginginig at nagpatinabas sa napatina Pablo at Silas at si Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano mo ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambayan at ang salitang ng Panginoon ay pinayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras din iyong hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagpabautismo pati ang buo niyang sambayan. Sa bahay lang ginawa ang baptism. So kung ang pag-iisip ng mga pastor ang ating paniniwalaan na kailangang sumbadalhin, bakit si San Pablo na baptismo doon lang sa bahay at sa kulungan? So mali ang mga kapatid natong mga mili na mga ngaral, no? So ito naman ang ginawa nilang pagdutol, no? Okay. So, bakit nandyan lang sa bahay? Ano pa mga prueba na bakit sa bahay lang? Or ang pagtutol nila doon sa maraming tubig baptismohan? Ang sagot, hindi. Kung mayroong suba, bakit sa suba? Ang importante, ang tunay na simbahan ang gumawa. Pero ano ba ang
ang ginagamit ng ni San Pablo tuwing siya ay nagbautismo o tuwing siya ay binautismohan. Ang ginagamit ay tubig din. Ngunit, ang tanong, mababasa ba natin sa Bible na wisik-wisik lang ang gamitin? Ating basahin mga kapatid na pinayag na yan kahit sa lumang tipan. Ating basahin ang mga bilang, no? Mga bilang o numeros 8:7. Ito ang sinabi na nagpapahayag na patungkol kung paano ang binya gawin sa Christian religion. Ito ang sinabi. Wisikan mo sila ng tubig na panlilinis ng kasalanan. Sinabi wisikan mo sila ng tubig na panlilinis ng kasalanan. At ito pa sa Ezekiel 36:5. Ito ang sinabi. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis. Sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, linisin ko kayo. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Yan ang nangyari ngayon sa Christian religion. Noon sa simbahan, binuhusan na o inisikan na ng tubig ang ulo ng taong bautismuhan. So malinaw na ipinayag na sa unang tipan. Malinaw na mga kapatid. So, pero ang isipin natin, ang importante, ang tipan din dyan, kung ang nagbautismo ay tunay ba na iglesia. Now, so, bakit hindi kailangan ng maraming tubig? Ito ang pinahayag din sa sulat ni San Pedro na ating mababasa sa 1 Pedro 3:20-21. Ito ang sinabi. Kasi ang bautismo ay hindi paghuhugas ng lawas, kundi paghuhugas ng kasalanan. Okay. Sila mga Espiritu kayo sumunod noong matiyag ang naghintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong. Doon ay iilang tao, 8 tao lamang, 8 lamang ang nakakaligtas sa tubig. Ang tubig ay rawan ng bautismo nagliligtas sa inyo ngayon. Tubig hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Ililigtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So ang tubig ay ang bautismo ay hindi sa paglilinis ng katawan. Kaya hindi kailangan maraming tubig ang gamitin sa pagbautismo. Kasi hindi katawan ang lilinisin, kundi kasalanan. Ibig sabihin, ang tubig ay nagsisimulo lamang sa paghuhugas ng kasalanan. At sa paghuhugas, kasi kung maghuhugas tayo ng anong bagay, gamitin natin ay tubig. Kaya ang bautismo ay paghuhugas man ng kasalanan, kaya ginamitan ito ng tubig. Yan mga kapatid. Ang sinabi pa nito, malinis na tubig. Na kung tingnan natin ang ginawa ng mga pastor, paano natin masisiguro na malinis ang tubig sa lugar na nagbautismo sila? Na kung doon sila sa sapa nagbautismo, baka mayroong kalabaw na niligo sa ibaba, sa itaas. At kung doon sila magbautismo sa dagat, mga kapatid, ang reality, 10 to 15 minutes ang tao, kung lumubog siya sa tubig, maaari na siya makapag-ihi. So paano natin masisiguro na malinis ang tubig doon sa lugar na nagbautismo ang mga pastor, na maaari ang pastor at saka ang mga binautismo ay naka-ihi na? So hindi yan walang pagkuhan sa kanila. Ang atin ang tinignan dyan ang totoo. Paano natin masisiguro na malinis ang tubig na dagat man yan, suba man yan, maraming mga germs. Pero dito ano ang sinabi? Ginamit ang tubig na malinis. Napakagina malinis ang tubig na gamitin sa pagbautismo. So, malimagin natin mga kapatid ng mga pastor, no? Na ayon mas na nila, ang tulad ng mga Pentikostal, ang bautismo ay sa pangalan lang ng Panginoong Hesus. Yan ang sabi nila. At kinot nila or ginamit nila ang Gawa 2:38. Ito ang sinabi. Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang kayo patawarin. At magbigay din kaagad sila ng konklusyon, din balik kayo mga Katoliko. Kasi ang sinabi nito,
sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngunit kayo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumali yan. Grabe, no? Grabe yung mga peke, no? Gagamitin din nila ang gawa 19:5. Ang sinabi dito, na marinig nila yun, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. So itong dalawang mga talatang yan, ang ginagamit nila upang mabigyan nila totoo ang kanilang pag-uusig sa ating bautismo na mali raw. Pero ang tanong, tama ba sila? Ang sagot, sila mali. Bakit? Unang-una, peke ang kanilang sikta. So mali sila. Pero ang tanong, sino ba nag-utos na bautismo ng tao? Upang malaman natin ano ang formula o baptism ang ating gagawin o ating gawin or gawin. Ang sagot, ang nag-utos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ano naman ang kanyang sinabi tuwing gawin ang baptism? Ito mga kapatid, balikan natin pagbasa ang sa Mateo 8:19. Ito ang sinabi. Kaya tumayo kayo at gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Baptismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Malinaw na ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus. So, ito ang gagawin. Ang tanong naman sa mga Pentecostal at ng iba, saan mababasa sa Biblia ng mga apostol ay nagbinya gamit ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Na ang ibig nilang sabihin ay hindi sumunod ang mga apostoles sa utos ng Panginoong Hesus kung paano bautismo ng tao. Mga kapatid, hindi mababasa sa Bible ang sinasabi nilang ako'y nagbautismo sa inyo sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Bakit? Walang actual baptism na isinulat sa banal na kasulatan. Wala. Ang gawa ng mga apostoles ay isinulat matapos na nangyari ang kanyang isinulat si San Lucas. Kung ano ang ginawa ng mga apostol, iyan ang isinulat ng mga ni San Lucas. Ibig sabihin, natapos na nangyari ang kanyang isinulat. So malinaw na walang actual baptism na nagsabi na ako ay magbautismo sa inyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala, kasi wala actual baptism. Pero dahil yan ang utos ng Panginoon, yan ang ginawa ng mga Kristiyan. Kaya kung mag-test tayo sa history, ang mag-test ay nabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tanong naman, kailan ba lumitaw sa kaisipan ng tao ang sinasabing bautismo sa pangalan ni Jesucristo? Kailan? Noong nakalipas na ang 1,517 years nang sumulpot ang Protestantism. Noon pa lumitaw ang mga sinasabing sa pangalan ng Panginoon Sus ang bautismo. Noon pa. Kaya paano tayo maniniwala sa mga pastor? Peke sila mga kapatid. So, hindi sila dapat paniniwalaan. Hindi sila dapat. Lalo na yung Pentecostal na siyang gumagamit dito palagi. Kailan lumitaw ang Pentecostal? Lumitaw lang yan noong 1900. At sinong founder niyan? Ang founder niyan ay walang iba kundi si Charles Fox Parham, isang Amerikano. At mayroong kasama na si William J. Seymour. Pero ang nakilalang founder, yung si Charles Fox Parham. So paano tayo maniniwala sa kanya? Na kung hindi siya naging tao, walang nagsasabi na sa ngalan ng Panginoon sa Kristo. So ang ibig sabihin sa gawa 2:38 ay authority. Na ibig sabihin, sinasabi ni San Pablo, kayo'y magpabautismo kasi utos ito ng Panginoon Hesus. Yan ang ibig sabihin na kayo'y magpabautismo dahil magpabautismo sa ngalan ng Panginoong Hesus. Authority ang kanyang ibig sabihin. Hindi yung formula o baptism. Yan mga kapatid, ang dapat natin malaman. So, mali-mali ang mga protestante. Bakit? Fake sila na religion. Fake sila na religion. So, yan mga kapatid, no? So, palagi tayo magsisimba at mag-aral sa ating mga doktrina. At magdasal ng Santo Rosario araw-araw upang maging liwanag tayo ng mga tao. Bakit?
Kasi tuwing tayo palaging magsama at palaging magdasal ng Santo Rosario, palaging ang Diyos ay nasa ating tagiliran at ang mahal nating ina. Tayo ay bigyan ng Diyos ng karunungan upang makaintindi tayo sa dapat nating paniniwalaan. At sinabi ko, magsamba at mag-rosaryo upang tayo ay maging liwanag sa lahat ng tao. At basahin natin yan sa 5:14 ng Mateo. Ating basahin. Ang tunay na Christian religion, ang simbang Katoliko ay siyang liwanag sa buong mundo patungkol sa kaligtasan. Ating basahin mga kapatid. 5:14. Ito. Kamo ang kaharian sa katauhan, ang siyudad na nilutang sa bungtod, dili gayon matago. Kayo ang liwanag ng sanlibutan. Sino ang sinabihan? Ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Sos. Kaya magsamba at magrosaryo upang tayo ay maging liwanag sa lahat ng tao.